ng daan. Niluhod ang mga mata sa bato, niyukuan ng kamay. Nagawa ng tao, sinasabing instrumento lang, ngunit ang gawang sinasamba. Mas malakas ang palabas kaysa puso, pinaparada ang kabanalan, hinahaplos ng panyo. Hinahanap ang himala sa kamay ng tao. Nagliliwanag ang entablado, nagkakaguluhan sa palabas, ngunit sa loob ng dibdib ang katahimikan ay nagugutom sa katotohanan. Hindi ganito ang sinasabi ng salita, sumamba sa espiritu at katotohanan. Hindi sa rebulto, hindi sa palabas, kundi sa Diyos na walang anyo at walang hanggan. Ang tunay na pagsamba ay hindi palabas na sinasadya, kundi puso na tinubos ng dugo. Sumamba kayo sa espiritu, hayaang ang katotohanan ang maghari sa inyo. Inilagay ninyo ang tiwala sa ritual, sinukat ang pananampalataya sa ritual na paulit-ulit. Hinahanap ang tanda, hinihingi ang himala, na para bang ang Diyos ay kailangan ng palabas. Ngunit ang Diyos ay hindi nasusukat ng pagdagsa ng tao o ng ingay ng seremonya. Siya'y espiritu, hindi rebulto, hindi eksena, kundi buhay na pumapasok sa puso. Kung ang simbahan ay nagtatakda ng utos na pumipigil sa biyaya, kung ang doktrina ay nagpapahina sa krus at nagpapalakas sa gawa ng tao, magsisi kayo at bumalik sa salita. Hayaang ang espiritu ang maglinis ng puso. Huwag ninyong gawing palamuti ang Panginoon, siya ang nagtatakda ng tunay na pagsamba. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa espiritu at katotohanan. Hindi sa rebulto, hindi sa palabas, kundi sa espiritu at sa katotohanan. Hindi ito pagsamba. Sumamba sa espiritu at katotohanan. Huwag hayaang ang tao ang magdikta ng Diyos. Itakwil ang mga altar ng palabas, ibalik ang puso sa krus at sa salita. Ang Diyos ay hindi nasa kamay ng tao, siya ang nagbubukas ng mata at naglilinis ng puso. Sumamba kayo ng totoo sa espiritu, sa katotohanan at sa nag-iisang Panginoon. Itigil ang pagtingin sa rebulto, buksan ang mata ng puso. Ang tunay na himala ay hindi palabas,
pagbabago ng loob, gawa ng Espiritu.